versikulo 27. Yung pasimula, sabi daw. Subalit, sinabi ko sa inyo, mga nakikinig sa akin. Ang nagsasalita po dito ang Panginoon, binasa ko lang po ang salita ng Diyos. Mahalin ninyo ang inyong mga kaaway at gawing mabuti ang mga napupuot sa inyo. Lalo na yan. Napupuot sa inyo. Halimbawa, bago ka lang Kristiyano. Ang nasa palibot mo o ang iyong pamilya hindi Kristiyano. Ano ang nakikita ng tao na hindi pa nakakilala sa Panginoon? Sa katulad mong nakakilala sa Panginoon sa palagay mo. Mali ang iyong napuntahan. So ano nangyayari? Dati kayo nagmamahalan, dati kayo ay nagbibigayan ng gulay, ngayon ay hindi ka nabibigyan. Bakit? Mali daw ang pinuntahan mo eh. Ang alam nila, ang nagkaroon na relasyon sa Panginoon, ay mali ang napuntahan. Pero sa totoong buhay, ang katotohanan, tama na binuksan ang ating kaisipan. Ano po? Pagdating po ng 28, sabi daw, tingnan niyo ha, pagpalain ninyo ang sumusumpa sa inyo at ipanalangin ang mga nang-aapi sa inyo, lalo po itong grabe. Pagpalain. Ay sabi ninyo, aba, ay ako na nga ang inapi, ako bang magpapakumbaba? Pero ito po yung sinasabi ng Biblia. Pagpalain, paano mo pagpapalain isang taong sinaktan ka? Ang nangyayari po, ay awan ko ito yung nararanasan. Kapag may maling ginawa, isinusumbat mo sa kanya. Di mo ba? Ay ikaw ganito, lalo na kung napahamak, kung baka sabihin natin nadala sa barangay, nung nasa barangay, wala kang ibig. Siyempre, gusto mo yung maayos ang kaso. Pero pagdating ng bahay, anong gagawin? Imbes na nakalimutan na ng nagkamali at magbago, isinursol pa ulit ng isinursol ko, ano ang nangyari? Ay, ikaw kaya nakinig, hindi ka ganito, gayon, di ho ba? Totoo, hindi. Kaya nga humisan, alam ko dito sa atin, kapag ang batay nagkamali kasamang nanay sa pagkakamali, pag may ginawang masama, na lalo kung minor de edad, saan ba pumunta? Pupunta sa barangay, patatawag ni chairman, magtatrabaho ka maghapon. Pero kung, ano gagawin mo? Mahal mo yung anak eh. Gagawin mo ito. Pero kung hindi mo siya mahal, o ginawa mo ito na walang pagmamahal, sumbat ang aabutin ng bata. Paano magbabago ang isang bata? Na imbis na pag-usapan ng tama, ang sinasabi ay lahat na bulok na nangyari sa kanya, hindi maiwan-iwanan. Tanda ho ba ninyo ang mensahe natin ng sarili? Ang 2025, limutin na kung ano ang naroon. At ang 2026 ay panahon na kumbagay pagbabago, biyaya, kabutihan, kagandahan doon, ay kaya natin makamit. Pero, bago mo makamit doon, patawarin mo muna ang mga nagkasala sa iyo. Kaya ho ba natin gawin ito, mga kapatid? Tatay, kaya ho ba natin gawin? Mga tatay, wala yata akong kapulong dito, tatay. Kaya ho ba natin gawin? Sino man yung nakasakit sa inyo, pwede ho ba ninyong patawarin? Kaya. O, kaya daw. Palakpakan ng Panginoon. Mga nanay, kaya mo bang patawarin ang asawa mong nagkamali sa iyo? Kaya. Palakpakan ng... Ibig sabihin, tumalag ang mensahe. Kaya walang nalulungkot, panay nakalangiti. Ibig sabihin, may nangyari. Dapat pala, ganun ang ginawa ko kanina sa Sabang. Ay, talaga namang, ay ako'y pinag-isipis. Hindi dapat, gano'n mangyari. Aba, ay wala kang makitang basta seryoso, hindi naman tulong eh. Mga bulat naman. Ay talagang hindi kinaya. Pero salamat sa Panginoon. Kayo ho'y nagsuko. At mangyat, kung hindi ho kayo nakakaranas nito, salamat. Pero kung kayo po'y makaranas, imbis na galit, imbis na hinanakit, imbis na pagtatampo, pagmamahal pa rin ang ibabalik mo sa kanya. Huwag mo na pong ulitin pa kung ano yung maling ginawa niya.
Ano ang gagawin sikreto? Ito po ang sikreto eh. Ang sikreto po sa anak na sutil, ang sikreto po sa asawang gigil, ang sikreto po sa asawang mapaghanap ng pera, ipanalangin mo na lang. Panginoon, hindi ko po ito kayang baguhin, pero kaya mo pong baguhin. Wala pong imposible sa Diyos, mga kapatid. Tatandaan mo yan. Maaring iiyak mo lang ito sa Panginoon. Anak mo sutil, ha? Sinasabi mo huwag lumabas, labas pa rin. Sinasabi mo na mapapahama ka, labas pa rin. Isang araw napahamak na. Sinong unang naluha? Di ko ba ang nanay? O kay ang tatay? Ang tatay, ibawang ko ng tatay eh, na? Ang tatay, ay, kita ka rin niya ito? Atigas. Oh, ito agad eh. Ang nanay, umalang niya. Ganun po ang pangyayari. Pero ang katapat po ng mga pangyayari na nangyayari ngayon, pagmamahal sa hindi mamahal. Maliwanag po ba? Mahalin ang hindi kamahal-mahal. Ano ba? So, sabi ho doon sa Mateo 5, versikulo 38 at 43. Mateo 5, versikulo 38. Ito ha, sabi doon, 38 hanggang 43. Narinig niya ang sinabi, mata sa mata at ngipin sa ngipin. Ngunit sinasabi ko sa inyo, huwag kayong gumante. Huwag kayong gumante sa masasamang tao. Kung sinampal ka ng kanang pisngi, iharap ko rin sa kanya ang kaliwa. Kung isakdal ka sa hukuman upang makuha ang iyong damit, ibigay mo ito sa kanya, pati ang kanyang balabal. Kung pilitin ka ng isang kawal, napasanin ang kanyang dala ng 1 milya, pasanin mo ito ng 2 milya. At bigyan mo ng nanghihingi sa iyo, at huwag mong tanggihan ang nanghihirap sa iyo. Narinig ninyo ito, sinabi, ibigin mo ang iyong kapwa at kamuhian mo ang iyong kaaway. Kapatid, ano ho ang ibig sabihin ng ito? Ang bakundit ho mong ililiteral, spiritual mo. Ang sabi ho doon, mayroong kawal na nagbigay. At ang sabi doon, kung maaari, ay kung 1 milya, dagdagan mo pa ng 1 milya. Ang ibig sabihin po noon ay kung gaano kasakit, gaano kalaki yung ginawa sa iyong sakit, ha? Ang gawin mo, dagdagan mo pa ang pasensya, kapatid. Kung ikaw ay nakapagpatawad na, patawarin mo pa ulit. Maraming beses na pagpapatawad at maraming beses na pagmamahal ang ibibigay mo sa taong nakasakit sa iyo. Ang sabi doon, huwag kang gaganti, ako ang gaganti. Hihintayin mo ba natin itong mangyari? Kung sino yung nakasakit sa atin, sino yung sumugat sa ating puso, hindi mo na kailangang gantihan. Ipapanalangin, lagi pong nauwi ho tayo sa pananalangin. At pag ipinanalangin natin, tatanda natin, pag pinalangin natin, mababago po ang tao. Ito po ay totoong buhay sa akin. Na ako po ay nagkaroon ng, sa aking pamilya, siyempre ang aking mga apo malalaki na. No? Pinata at mayroong nagdalagita. Ang aking mga apo, hindi po problema yung pagpunta sa labas. Hindi ho yan umaalis ng bahay. Pero sila ho ay basta lang nasa bahay. Pero mayroon pa rin po yung mga kabigatan. Yung sabi ko nga kanina, halimbawa lagay ko ng lamog na damit, ay dito nagbihis, nandun yung pinagbihisan. Dapat itong pinagbihisan dito, ilalagay doon sa
lamugan para hindi po kalat. Ano? Kakain, pagkakain, iiwanan. Nagagalit po ako sa totoong buhay. Yung pong bunso ni Pastor, malaki na siya, dalaga na siya. Pero, ano ang kakaiba naman to? Ang kanyang gamit, hindi, pagdating na galing sa bahay, galing sa school. Kung sa yan, alam ni Eng, at yan naglilinis sa amin. Nandito ang ganito, nandito ang gayon. Pagdating ho sa hapon, aalsin ang midyas, ihahalis lang doon. Kinabukasan ko siya naroon yung control lang nakalagay. Nagagalit ho ako. Pero ngayon, hindi na po ako ngayon. Ginagawa ko, ipinapanalangin ko sa Panginoon. Panginoon, sa paglaki po ng aking apo, ang gusto ko po maging maayos po siya. Marunong maglinis ng bahay, marunong maghugas ng pinggan, marunong magluto ng sinaing, ang kanyang mga gamit ay kanyang ilalagay sa tamang lalagyan, at ang aking apong mga lalaki, Panginoon, maging maayos po sila. Hindi ho sila pasaway. Kaya lang may mga bagay, na yun ang sinabi ko, may mga cellphone, may mga video. So may oras na, hindi ho yung lagi-lagi na lang. So paano po ito nabago? Kung ako po'y lagi lang magsasalita, mag-aaway ho kami. Pero simula, nung ginawa ko po yung panalangin mo, may nabago po. Hindi na po sila ganon. Hindi ho totally agad nababago ang isang tao. Pero sa ating utay-utay na pakikipag-usap sa Panginoon, sa pamagitan ng banal na Espiritu, mababago po ang tao. Kaya ang sekreto po, kung ano man po yung kabigatan ninyo, sa Diyos po natin ito bigay. Sa Diyos po natin ihingi ng tulong. Ang kapitbahay mo nag-aantay lang na ikay magbunganga. At dalahin sa kabilang bahay kung ano ang sinabi mo. Pero si Kristo nandiyan nakikinig para ikaw ay tulungan, para ikaw ay turuan ng tama. At wasto, mga kapatid. Ano ba? So, sabi pa rin ho doon sa Lucas 6, yun doon ho sa versikulo 29 at 31. Ito po yung sinasabi. 29 and 31. 29. Kapag sinampal ka sa isang pisngi, iharap mo rin sa kanilang kabila. Kapag kinagaw ang balabal, huwag mong ipagkait ang damit. Bigyan mo ang bawat humihingi sa iyo, at kung may kumuha ng iyong ari-arian, huwag mo nang bawiin pa ang mga iyon. 31, gawin ninyo sa inyong kapwa ang nais ninyong gawin nila sa inyo, ya kapatid. Ang nangyayari ho, dahil galit tayo at wala tayong nabubuong pagmamahal, imbis na pagmamahal ang ibibigay natin sa Kanya, galit po ang ating ibinibigay. Pero kung makikita po ng taong may galit silang may galit sa iyo, kung makikita yung ang ibinibigay mo'y pagmamahal, mababago po ang taong ito. Magtataka, at itong taong ito, galit na galit ako sa kanya. Bakit hindi siya nagagalit? Dahil si Kristo po ang nasa atin. Ano po? Ang sabi po doon sa Pilipos 2, versikulo 1 at 2. Pilipos 2, versikulo 1 at 2. Kaya nga, yamang mayroong kasiglahan ang buhay kay Kristo, mayroong kaaliwan ng pag-ibig, mayroong pakikiisa ng Espiritu Santo, at mayroong kagandahan loob at malasakit para sa isa't isa. Lubusin ninyo ang aking kagalakan. Magkaroon kayo ng iisang kaisipan, mabuklod kayo sa iisang pag-ibig, at magkaisa kayo sa puso at diwa. Kapatid, hayaan nyo ang banal na Espiritu ay mangusap sa ating puso. O ano po yung sinasabi na siyang makakabuti, yun po ang ating sundin. Huwag po nating sundin ang sinasabi ng kaaway sa atin. Labanan mo yan, gawin mo yan, hindi po. Ang gusto ng Panginoon, tandaan natin, tingnan yun, ipapakita ko sa inyo ang Panginoon. Nang ikaw ay hindi pa nakakakilala sa Panginoon,
At na si Kristo po'y ipako sa cross, kapatid. Isipin mo bago siya ipinako sa cross. Ano ang katayuan niya? Siya ho ay ipinako. Nilagyan po siya ng kurunang tinik. Binutas ang kanyang tagiliran, kaya lumabas po yung masaganang dugo. Sa totoong buhay ang nakikita ho natin, siya ho ay may saplot dito. Pero pag binasa mo sa pinakamalalim na kabasahan, wala po yan saplot. Ako, halimbawa ha, ngayon ho ang humot-hubad hinuhuli. Pero nung ang panahon, ang Panginoong Hesus ay siya po'y ipako sa cross. Dahil sa ang tingin ng mga tao siya ay nagkasala, hinubaran. Pero bakit ho siya hinubaran? Dahil sa iyo at dahil sa akin. Lahat na kasalanan tinanggap niya na hindi ho siya nagkasala. Ganon po, kagrabe ang pagmamahal sa inyo. So, sa atin, mahirap natin gawing mahalin ang kaaway. Pero kapatid, ikaw ay dapat kaaway ng Diyos, pero hindi ka kaaway, ikaw ay niyakap. Ano? Naintindihan natin? Tayo ay niyakap. So ngayon, itong mga taong nagpahirap, itong mga taong hindi ka mahal-mahal, yakapin mo rin ang tulad ng pagmamahal. Pwede mo bang gawin natin ito? Napakahirap ito. Bakit bigla kayo nagtahimik? Kanina kayo masaya. Bakit kayo ngayon naman kayo ngayon nagtahimik na? Ano na nangyari? Sige, wala namang problema. Okay. So mga kapatid, yan po yung buhay. Kaya nga, yung pagmamahal ng Diyos sa atin, isalin po natin sa mga taong hindi ka mahal-mahal. Ano po? Mga taong nagpasakit sa atin, mga taong ikaw ay dinusta, ikaw ay isinira ang puri, sinabing ikaw ay mayabang, sinabing ikaw ay magnanakaw, pero hindi naman. Kapatid, alam mo ba ang katotohanan ay lumalabas sa dulo? Ha? Pero yun ho nangyayari ngayon ay pasimula hanggang dulo lumalabas na sila po'y hindi tapat. Sila po'y mga magnanakaw. O, di ba? Ang magnanakaw parurusahan. At sino ang magpaparusa? Ang pamahalaan. Ngayon, pero may pag-asa ko sila kung sila ay susuko sa Diyos. Patatawarin sila ng Diyos. Pero yung kanilang kasalanan, kanila pa rin po yung pagdudusahan dito sa lupa. Ano po? Aliwanag po ba mga kapatid? Nakakasunod ho kayo? Nakakasunod ho ba tayo? Okay, salamat. So, sabi pa rin ho doon sa Lucas 6, versikulo 32 at 34. Lucas 6, versikulo 32 and 34. 32 and 34. Kung ang nagmamahal lamang ang inyong mamahalin, anong pagpapala ang nararapat sa inyo? Pagdating po ng 34, at kung ang makababayad lamang ang inyong pauutangin, anong pagpapala ang nararapat sa inyo? Kahit ang masasamang tao ay nagpapautang din sa kapwa nila masama sa pag-asang mababayaran. Atin, di ho ba sa mundong ito? Pag ang tao ay inaasahang hindi ka makababayad, hindi ka pautangin. Ano? Maliban na ang tao ito ay nakakilala sa Panginoon. Tandaan natin. Pero, kung nabigayin mo na, pinautang mo na, pero hindi ho siya nakabayad, wala tayong magagawa. Siyempre, magagalit tayo, pero dadating po rin yung pagkakataon na idulog mo na lang sa Panginoon. Ang Panginoon na po ang bahala doon. May mga pagkakataon na ang ginawa sa iyo, ang Diyos na po ang magbabalik. Ano? Ang Diyos ang magbabalik sa ginawa sa iyo ng tao. Kaya sana, huwag ho tayong magsara ng ating mga palad. Huwag niyo sabihin na kami mahirap lang. Hindi ho. Kahit mahirap lang,
may pagkakataon pa rin na tayo po ay pwedeng makapagpautang at pwedeng makapagbigay kung ano yung kaya natin ibigay. Hindi ho palakihan kung ano yung kayang ibigay na bukal sa puso. At ibigin muli, ibigin ang ang kaaway. Ang hindi ka mahal-mahal ay iibigin. Ikaw ay kamahal-mahal sa Diyos dahil niligtas ka niya. Pero yung mga tao, mahal mo sa buhay, asawa, anak, yan ay, kung may kasalanan man sa iyo, mahalin mo pa rin. Ibigin mo pa rin siya sa papaano? Pananalangin at pananalangin ang inyo pong isusuklit sa Kanya. So tayo po yung mako at manalangin. Panginoon, salamat po ngayong hapon. Salamat sa iyong pag-ibig. Salamat sa iyong pagmamahal. Salamat sa pangalan mo po, dakilang Jesus. Amen. Amen. Palakpakan po natin. Buwa po tayo sa pagbibigay. Bago po tayo magbigay sa Panginoon, ay babasahin po po ang Malakias 3. Sino daw ano minus 1? Yes. Let's this. Dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Magbigay po tayo. Yan ah. Yan ang gusto nila. Hindi lang sabayan. Saan dito? Ito mga lakad ka sa tuwa. Makuman ang crosscut. Ang sabi mo kayo suwa. Sa gitna ng kadiliman, liwanag ang iyong binibigkas. Sa sakit at karamdaman, sa latay mo, Jesus, ang kinanggagalingan. Sa gitna ng kaliliman, alay mo, Jesus, ang iyong salita mo ay naranasan ko. Pagkalito at kaguluhan, sagot mo ay kapayapaan. Sa mundo'y kahirapan, kailangan ko ay sa'yo natagpuan. Salita mo ang hahawakan ko. Salita mo
Lahat ay nasa iyo. Sapat sa buhay ko. Sa salita mo ay nararanasan ko. Jesus, ikaw ang salita ng buhay. Tanging ikaw ang nagbibigay kahulugan sa aking buhay. Salita mo ang hahawakan ko. Salita mo tapat at totoo. Lahat ay nasa iyo. Sapat sa buhay ko. Salita mo ay nararanasan ko. Salita mo ang hahawakan ko. Salita mo tapat at totoo. Lahat ay nasa iyo. Sapat sa buhay ko. Salita mo ay nararanasan ko. Nararanasan ko. Nararanasan ko. Bilis. Wala yung magdilim ito. Sige, buka mo. Buka mo. Buka mo. Sige, buka mo. Sige, tawag yun. Salamat po sa inyong kagandahan loob na bigay sa amin. Salamat po, Panginoon. Magpalain mo itong hapon ito. Lahat po na nakatatang kamay. Yung nga po bless at tulungan sila na maranasan nila yung walang hanggang pag-ibig at pagmamahal, Panginoon. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.